This is the Freedom Bridge. Dito yung mga ano ng bansa. North Korean one. Hello mga ka-travel! On the way na nga kami dito para sa aming DMZ tour. Nice to meet you. I'm Julie and today I'm your tour guide. By this time nga, pinapaliwanag na lang ng aming tour guide yung aming mga pupuntahan. At para sa aming unang destination, dito nga kami dinala sa Imjin-gak Park. Commemorate the Korean War and hope for unification. This park nga mga ka-travel was built with the hope na unification would be possible someday. And ayon nga kay Julie, yung aming tour guide, na if ever daw nagkaroon ng unification between the South and North Korea, ay pwedeng dito magtagpo-tagbo yung mga family na nagkawalay-walay before. No. Actually, mga ka-travel, napakalalim talaga ng kwento ng Imjin-gak Park na ito. Kaya naman talaga must visit ito pag pumunta kayo ng South Korea. Tulad nga din itong statue na pinapaliwanag ni Julie. This statue symbolizes the comfort woman of South Korea. But the thing is, history. And dati daw, itong railway na ito ay nagko-connect sa North Korea and South Korea. So guys, ito daw yung train dati ginagamit nila from South Korea to North Korea. So, ito parang naging tourist attraction na siya. Makikita nyo nga mga ka-travel, puno talaga siya ng tama ng bala. Kasi during the war daw, talagang pinagbabaril yan hanggang sumabog at masira. Steam locomotive at Jangdan Station. Dito nga makikita din yung mga ribbons na sinusulatan ng mga South Koreans para dun sa family nila sa North Korea. This is the Freedom Bridge. Yung mga ribbon daw dyan, nagsusulat yung mga South Koreans like magkaroon na unification, ganon. I miss my family, di ba may mga naiwang family kasi doon. Bawal daw pumasok kasi under construction siya ngayon. Well, hopefully next time makapasok tayo dyan. Today, it is impossible for survivors from the Korean War to find and meet their sons and daughters, not to mention their parents. And dito naman, sinishare ni Julie yung isang poem na ginawa ng mga South Koreans about dito sa Iron Horse. The place where the Iron Horse was run to is not just over the hills and the field. Over the mountain, beyond the river, there is a place much farther away. The Iron Horse. Let the Iron Horse run again. So, ito yung sinasabi nila na gusto nilang patakbuhin ulit para magkaroon ng unification ang South Korea and North Korea. Meron pa kaming another 15 minutes free time para gumala pa dito sa Imjin-gak Park. Bibigyan naman nila kayo ng free time for you to take photos and videos. Nilamig na ang bata. After nga namin sa Imjin-gak Park, ay papunta naman kami sa Dora Observatory. Pero before yan, okay, so dito na tayo sa CCL para magpa-check ng passport. May mga Korean military personnel daw na pupunta dito para i-check isa-isa yung mga passport. Ayun nga mga ka-travel, tapos na din i-check yung mga passports namin by the South Korean military. Hindi ko alam kung bawal videohan yung mga sundalo nila, pero pinili ko na lang talagang hindi videohan. Siya nga pala mga ka-travel, meron kaming nadaanan dito na tinatawag nilang Cow Bridge. Bakit nga ba Cow Bridge? Well, meron lang naman isang lalaki na nagtawid ng 1,001 cows papuntang North Korea. At alam nyo ba sino siya? Siya lang naman yung founder ng Hyundai Motors. Isa kasi siyang North Korea na pumunta ng Seoul. And yung 1,001 na cows na dinala niya is repayment niya sa ninakaw niyang isang cow nung papunta siya ng Seoul. At ayun na nga sa pagkukwento ko, nandito na pala kami sa observatory. And makita natin yung masisilayan natin ang North Korea, pero bawal daw mag-photo and videos doon. Kaya share na lang ako sa inyo after this video.
So, ayun nga mga ka-travel, sorry talaga kung wala akong mapakitang photos and video sa inyo. Recently lang kasi na nagkairingan yung South Korea and North Korea. Strictly talaga na bawal mag-photo and videos. And of course, we need to respect that. Sobrang unique talaga ng experience ko kasi I get to see the North Korea sa observatory. And after nga doon sa observatory ay dito naman kami sa the third tunnel. Hi! So, galing ako ng third tunnel. Hindi sumama si Mark dahil wala magtitingin kay Marco. But then, it's all worth it. Medyo mahirap siya. Medyo grabe yung pa-slope niya. Dapat in good health kayo. Nakaya ko nang walang pahingahan. Tuloy-tuloy. Slowly but surely. So, pag pumunta talaga kayo dito sa South Korea, guys, make sure na isasama nyo yung DMZ tour sa itinerary ninyo kasi it's all worth it talaga. Sobrang ganda. Malalaman ninyo yung history ng South Korea and North Korea, lalo na pag napatapat kayo sa super galing at smart na tour guide. Shout out kay Miss Julie, napakagaling. Talagang ina-explain niya yung bawat detail ng tour na to at saka syempre mga history. Okay, so sasakay muna kami ng bus. Strictly, bawal talaga mag-take ng photos and videos sa third tunnel. So, need mo iiwan yung mga gamit mo, lalo na yung cellphone mo, dun sa locker. So, bago ka nga pumasok ay bibigyan ka nila ng helmet at ito yung entrance. Kumuha na nga lang ako ng mga pictures sa internet para ma-imagine nyo na rin. Dapat talaga mga ka-travel, bago kayo pumasok dito, alam nyo sa sarili nyo na in good health kayo. Kasi sa una, akala nyo madali lang, pero as you go by, pahirap siya ng pahirap at pasikip siya ng pasikip. Dapat wala kayong claustrophobia dito. Kaya sobrang kailangan ninyo yung helmet kasi promise, ilang beses talaga kayong mauuntog, lalo na kung matangkad kayo. Sa dulo nga ng third tunnel ay ito yung makikita ninyo. May maliit na butas dyan wherein dyan na talaga mismo yung side ng North Korea. Sobrang ganda talaga ng experience na to kaya must try talaga itong DMZ tour. After nga namin dito sa third tunnel ay we're on our way para sa aming lunch. Nadaanan pa nga namin itong toll gate na papuntang North Korea. Pero of course, close yan. Picture, baby. At nandito naman kami sa Tongiljeon Village, or mas kilalang bilang Unification Village. And as per Julie, yung mga tao dito ay sinusunod nila yung jurisdictions ng UNC, or yung United Nations Command. Nabuo kasi yung UNC na yon para sila yung mag-maintain at mag-monitor ng peace around dito sa buffer zone which is the DMZ. So yung sinasabi ko kanina na bawal mag-take ng videos and photos, hindi South Korea or North Korea yung nagpapatupad nun, kundi yung UNC. Kasi sila yung responsible para sa DMZ's management and security. Hay nako, basta napakadami ninyong matututunan sa history ng South Korea and North Korea pag talagang nag-avail kayo ng tour na ito. Talagang walang tapon yung oras nyo. Yan, so ito yung napuntahan naming Dora Observatory. So, guys, Song Industrial Complex. Ito yung sinasabing sa North Korea. Man yung sa JSA. At dati daw may tour dito, which is JSA tour, tapos pwede kang makalapit. As in, ito na yung military line, something na yan. So, ito talaga yung nagdudugtong sa North Korea at South Korea. Unfortunately daw, shutdown na daw nila yung JSA tour na yan kasi parang nagkaroon yata ng problem. Yan, ito nakita namin doon kanina sa observatory. Yun, ito yung parang pole ng North Korea. So, kita namin doon sa observatory. Ito naman, yung Unification Bridge. Napicturean din namin yan. Ito yung toll gate nila. Kasama ang South and North Korean soldiers. So, ito yung binili ko. Itong rare and unique. 5,000 North Korean won. This is the highest denomination of North Korean currency. At ito na nga ang aking souvenir para sa aming DMZ tour. And that's the end of our DMZ tour. Stay tuned pa ulit para sa more mini vlogs sa aming South Korea tour. Thanks for watching! Bye!